Ang Cainta ay bisita ng Taytay. Kahit may simbahang bato na kami, no? Alam niyo naman yung simbahang bato ng Cainta, malaki. Para sa isang bisita, malaki yon. Pero matagal siyang naging bisita, no? 1760 pa naging parokya. So ang simbahan din ng Tanay ay isa sa pinakamatanda. Ang parokya ng Tanay, ang simbahan ay isa sa pinakamatanda dito sa ating diocese. At natutuwa nga tayo hanggang ngayon ay intact pa po ang inyong mga retablo. Original pa. No? Kasi marami ng mga lumang simbahan na wala na po yung original na retablo at mga bagay-bagay sa loob ng simbahan. At syempre, ayon sa kasaysayan, kayo ay itinalaga, ang parokya itinalaga kay San Ildefonso de Toledo. Balikan lang natin ng konti, sino ba si San Ildefonso? So, siya po ay arsobispo ng Toledo at ang isa sa kinikilalang naging contribution niya, nung siya ay lumahok sa konsilyo ng Toledo, ang konsilyo ay isang pagpupulong ng mga obispo ng isang simbahan o yung ecclesiastical province o district, o ito na in this case, the Council of Toledo. Isa sa mga unang dekreto nito ay ang parangalan, ang kabanal-banalang pagkabirhen ng Ina ng Diyos. At itinakda ang kanyang kapistahan tuwing ika-18 ng Disyembre. Ito po yung isa sa idineclare ng Council of Toledo. Sapagkat ang binibigay nilang katwiran dito, no, dahil ang pagkabirhen ng mahal na birhen ay kaugnay ng kanyang pagtanggap ng mabuting balita na siya'y magiging ina ng Diyos. Pero dahil yung panahong iyon ay pumapatak kadalasan sa panahon ng Kwaresma, hindi na ipagdiriwang. Kaya iminungkahi na ipagdiwang ang kanyang pagkabirhen tuwing Disyembre 18. No? Actually, sa Kastila, ang kaugnay na kapistahan naman nun ay yung Expectación de la Nuestra Señora. Na sa pagsasaliksiko sa kasaysayan ng Birhen ng Digia, yun ang original feast day ng Birhen ng Digia. Expectación de la Nuestra Señora. Ito yung malapit ng manganak ang mahal na birhen. No? Pero sa paglipas ng panahon na iba-iba din yung fiesta ng Digia, pero ngayon yung kasalukuyang rektor, ibinabalik niya doon sa original feast day which is December 18. At sinasabi dito na itinuturing na si San Ildefonso ang nagpanukala ng kapistahang iyon sa konsilyo kaugnay ng akda niya tungkol sa pagkabirhen ng mahal na Birheng Maria. Sapagkat meron siyang isinulat, ito yung isa sa mga isinulat niya, ang pagdepensa, ang pagpapaliwanag tungkol sa panghabang buhay na pagkabirhen ni Maria, yung perpetual virginity. At ayon dito sa akda, ito'y isinulat niya upang labanan yung tatlong tumutuligsa doon sa pagkabirhen ni Maria. No? So ipinagtanggol niya ang panghabang buhay na pagkabirhen ni Maria. Ang akdang ito ay ang unang dokumento tungkol sa mahal na birhen na nagmula sa simbahan sa Espanya at nakatuon laban sa mga kritisismo at kamaliang dulot ng mga impluensya ng mga paganong sina Jovianus at Helvidius at isang Hudyo sa doktrina ng pagkabirhen at pagiging ina ng Diyos ni Maria. Itinuturing ding unang Mariologist o dalubhasa tungkol kay Maria, si San Ildefonso. So dito po, malinaw na ipinapaalala sa atin na si San Ildefonso ay isang
deboto ng mahal na Birheng Maria. At ayon nga sa kanyang kasaysayan, pinaniniwala ang nagpakita sa kanya ang mahal na Birhen noong 18 ng Disyembre 665 at kung saan siya ay sinuutan nito ng isang kasulya, ang damit ng pari sa misa. At yan po yung nasa tuktok ng inyong retablo. Yung pinakatuktok na reliebe bago kay San Miguel, yan po ay ipinapakita yung pagpapakita ng mahal na Birhen kay San Ildefonso habang ibinibigay ang isang chasuble o kasulya. At ang sabi daw sa kanya ng mahal na Birhen, ikaw ang aking kapelyan at ang tapat na notaryo. Tanggapin mo itong kasulya na ipinadala ng aking anak mula sa kanyang kabangyaman. So mula sa treasury ni Jesus, ang kasulya na ipinadala sa kanya at ibinibigay ng mahal na Birhen. At sa Katedral ng Toledo, matatagpuan doon yung lugar na kung saan pinaniniwala ang bumaba at nagpakita ang mahal na Birhen. So sana isa sa inyong adhikain at panaginip ay makapag-pilgrimage sa Toledo, dahil nandoon ang mahalagang bahagi sa buhay ni San Ildefonso. At ito po yung bato na tinapakan ng mahal na Birhen at may nakasulat doon sa tabi noon. Ang sabi doon, pag itinranslate natin sa Tagalog, nang pumanaog ang reyna ng langit sa lupa, tumapak siya sa batong ito. Malaya ninyong hagkan itong bato, sapagkat ito ay para sa inyong kaaliwan. Hipuin ninyo ito, habang sinasabi ng may taimtim na pamimintuho, pinararangalan namin ang lugar na ito kung saan nagpakita ang mahal na Birhen. So yan po yung masasabi natin na mga katibayan ng kaugnayan ni San Ildefonso sa mahal na Birheng Maria. Ngayon ang nakatutuwa pong malaman sa kasaysayan ng inyong parokya kung paanong hinirang si San Ildefonso bilang inyong patron, parang daladala niya ang debosyon sa mahal na Birheng Maria. Sapagkat ayon sa isang pinakamatandang tala ng salaysay ng mga gawain ng mga Fransiskano dito sa Pilipinas, ito po yung gawa o akda ni Fray Juan Francisco de San Antonio, isang Fransiskano, ang Crónicas de la Apostólica Provincia de San Gregorio de Religiosos Descalzos de nuestro Serápico Padre San Francisco en las Islas Filipinas, 1738. Yan po yung so far alam kong pinakamatandang account ng Franciscan Mission sa Pilipinas. Kasi po yung mga relihiyoso na nakadestino dito sa Pilipinas, yung dumating dito, meron silang mga ganyang historical accounts ng kanilang mission sa Pilipinas. Bukod po dun sa isinasubmit nilang annual report sa Roma, dahil nagpapadala sila ng annual report sa kanilang mga pinakapinuno ng buong kongregasyon, gumagawa din sila ng mga account. At ito po yung mga pahina. Alam niyo po, ang maganda ngayon, hindi niyo na kailangang pumunta sa archives para tingnan yung actual copy ng libro. Available po ito sa internet for free. For free, So, ito pong mga pahinang ito, makikita natin, Una, ito binanggit ko na nung Enero. Nung tinulungan ko po ang Cardona, nung sila ay nagbalak na ipetisyon ang koronasyon ng mahal na Birhen ng Santo Rosario, ang sinabi ko po doon sa mga kausap ko doon,
yung working committee para mapakita natin yung mahabang debosyon sa mahal na Birhen, kailangan nating i-connect yung patrona nyo ngayon, ang Santissimo Rosario, sa Birhen de Sapao. So ngayon po, di ba, naririnig nyo na ang pamagat ng patrona ng Cardona, Our Lady of the Most Holy Rosary, the Virgin of Sapao. Sapagkat dito din po sa Kronikas, dito ko yun unang nakita. Ang hindi ko lang maalala noon, bakit hindi ko napansin yung Tanay? Magkasama kayo sa page. No? Siguro dahil ang focus ko lang ay yung Birhen ng Sapao. Sinasabi dun sa salaysay ni Fray Francisco de San Antonio, sa simbahan ng Morong, merong larawan ng Madonna and Child. At ang tawag doon, yun yung nakilalang Birhen de Sapao, na inilipat sa kapilya ni San Francisco sa Sapao, kaya naging Birhen de Sapao. Kasi yung simbahan sa Cardona dati, yun ay kapilya, dedicated kay San Francisco de Assis. At ayon sa salaysay, may isang Sabado, nakita nila yung painting doon sa simbahan ni San Jeronimo, may amor seco sa damit. Hindi ho ba yung ganyang kwento, naririnig na natin sa mga imahe ng mahal na Birhen? Ang first time ko narinig, isang painting, may amor seco. So parang sinasabi sa atin, yung imahen kasi pag may amor seco, parang ma-imagine mo, naglakad yung, bumaba yung imahen sa altar, naglakad. Pero ito painting, so ibig sabihin, parang lumabas muna siya ng painting, tsaka siya naglakad. Tapos bumalik siya dun sa painting, no? Kasi nakita nila may amor seco. Kaya itinuring nilang milagroso at meron daw balon doon na nagpapagaling sa mga may karamdaman. Kaya yun yung ibinilin ko sa kanila, i-connect natin sa history ng mahal na Birhen, yung Birhen de Sapao na pamagat. At ang nakatutuwa noon, nung lumabas yung dekreto ng pontifical coronation ng Our Lady of the Rosary ng Cardona, pinick up ng Vatican yung pamagat na Birhen de Sapao. Kasi ang daming Our Lady of the Rosary na pamagat na imahen. So nilagay nila doon, Our Lady of the Rosary, Birhen de Sapao. Kaya nakatutuwa po, no, na yung isang matagal ng kasaysayan, naging bahagi ng kasalukuyang kasaysayan ng Birhen ng Cardona. So ano naman ang sinasabi dito tungkol sa La Purissima Concepcion? Ang sabi doon, ito po yung ating summary translation na lang sa Tagalog. Natagpuan ng mga Fransiskano sa bundok ng Tanay, na ayon sa aking pagbabasa ng inyong mga ibang history, ang tawag doon sa lugar ngayon ay Inalsan o Inalisan. So noong 1620, inilipat sa misyon ng San Antonio o tinatawag na lupang bayan sa Pantay at inilipat sa San Ildefonso noong 1640. So nagpalipat-lipat yung imahen, no? Nung ako po ay inimbitahan din para magbigay ng katekesis bago kinoronahan, nabalita nyo, kinoronahan yung Birhen ng Anunciata sa Buso-Buso. Alam nyo po ba na yung Buso-Buso dati ay bahagi ng isang misyon de San Andres de Lanatin at Linotan, na ayon sa description ay malapit sa bundok ng Tanay. Kasi kung tutuusin, di ba, parang mas malapit na yata ang Buso-Buso dito kaysa doon sa amin, sa Cainta, no? Kasi naaalala ko yung biyahe ko nung nagpunta ako sa Buso-Buso, parang halos magdadalawang oras din. So parang bumiyahe na rin ng Patanay, no? Dahil mga ganun din yung tagal ng biyahe. So magkakaugnay yung mga misyon, ano? Dahil marami dyan itinatag ng mga Fransiskano. So dito naman, yung misyon ay pinangalan ng San Antonio at sila'y nasa bundok. Pero dumating yung panahon, inilipat dito at ito na yung naging simbahan ni San Ildefonso. Ayon dun sa salaysay, iningatan ng ating Panginoon
sa napakagandang paraan ang kagalang-galang na imaheng ito para sa kaaliwan ng mga naninirahan dito at upang ang pananampalataya na natanggap mula sa mga mangangaral ng Ebanghelyo ay lalong mag-ugat sa kanilang mga puso. Dahil noong ang kagalang-galang na imahen ay nasa San Antonio, isang hindi mananampalataya o pagano na Aita, ang pumana ng palasong may apoy sa bubong ng ermita o kapilya, na nagdulot ng apoy na sobrang bilis kumalat at tumupok sa simbahan at tahanan ng pari, kasama ang lahat ng mga abang hiyas na nag-iwan lamang ng puwang upang mailabas ang banal na imahen na ito upang hindi masira. So ito po yung isa doon sa unang account, na bagamat nasunog yung bisita o yung ermita, mahimala at waring niloob ng Diyos na mailigtas ang imahe ng La Purisima. Para sa mga Fransiskano, yung matagpuan nila, yung imahe ng isang La Purisima Concepcion ay parang isang pagpapala ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga Fransiskano po ay may malalim na debosyon sa Immaculada Concepcion. Bago pa man naging dogma, kasi kailan lang naman naging dogma yan? 1854. Marami sa parokya sa Pilipinas ang ipinangalan sa La Purisima Concepcion. So kahit hindi pa po dogma, meron ng ganong paniniwala sa simbahang Katoliko na ang mahal na Birhen ay ipinaglihing walang sala. At ang isa sa nagtataguyod nito ay ang mga Fransiskano. Kaya nung makita nila yung imahen ng La Purisima Concepcion, para sa kanila ito'y isang pagpapala ng Diyos o yung tinatawag natin sa English na good omen. Isang mabuting palatandaan na pinagpapala ang kanilang misyon dito sa bulubundukin ng Tanay. Ngayon, ang alam natin, may himalang nangyari. At ito ay, narinig nyo na siguro sa mga kwento, ang himala ng binitinan, ito'y tungkol sa paglapastangan sa imahe ng La Purisima ng 3 rebeldeng Chino. Kahit itinago ito ni Fray Jeronimo de Frias de San Jose, isang Fransiskano. At dito po sa inyong bayan, merong nalathala, yung Tanay Tercentenary. Ito po yung commemoration ng 300 years of Tanay from 1640 to 1940. Noong nagsisimula po akong magsaliksik, kasi nagsimula po yung aking interes sa pagsasaliksik para sa aming parokya sa bayan ng Cainta. Kasi ang hinahanap ko nun, bakit wala kaming listahan ng pari? Hindi katulad sa ibang simbahan, dito sa inyo, ang haba ng listahan ng inyong mga Francisca na pari. Sa amin po, wala masyado ako makita noong panahon yun. 2005 po yun. Si Monsignor Henry Mediarito pa yung parish priest namin. At nung ako po'y nagre-research sa Filipinas Heritage Library sa Makati, sa Ayala Foundation, nakita ko itong Tanay Tercentenary. At dito ko po, dahil ang ikinatuwa ko dito, hindi lang tungkol sa Tanay, kundi sa iba-ibang bayan ng Rizal. So, may nakuha ako tungkol sa aming bayang Cainta. Pero nung ako'y lumawig na sa aking pagsasaliksik, ang parang hinanap ko dito sa aklat na ito, yung sources. Kasi po, para sa isang mananaliksik, mahalaga po yung sources. Pero ano po ang sinasabi ng Tanay Tercentenary tungkol sa himala ng binitinan? Ito po yung quotation natin from that publication. Kasama din ng mga taga-Tanay ang larawan o imahe ng Purisima Concepcion
na ayon sa salit-saling salaysay o tradisyon at gayon din naman sa aklat ng kasaysayan ng mga paring Fransiskano ay noon daw mag-alsa ang mga inchik at lumusob sa bayan ay ito'y itinago ni Fray Jeronimo de Frias sa mga dawag at sukal sa kagubatan. Datapwat natuklasan ng mga inchik na kalaban. Ito daw ay sinibat ng 2 inchik, datapwat kahimahimala ang nangyari sapagkat sila din ang namatay sa kanilang sibat at ang 3 inchik sa malaking takot ay nagbigti at nagpatiwakal sa lugar na ngayon kung tawagi Binitinan. Nangyari ang himalang ito noong ika-24 ng Enero 1640, kaya simula nooy isinisunod sa piyesta ng bayan ang pista ng Mahal na Birhen bilang alaala sa pangyayaring nasasaysay. So ito po yung account doon sa tercentenary, no? Which kinote lang natin directly. Pero doon po sa account ni Fray Francisco de San Antonio, nandun po yung original account na masasabi natin. Kasi nga, ito yung oldest reference natin. Ano ang sinasabi doon? Una muna, ito po yung original Spanish text. Pero hindi na natin babasahin. Basahin natin yung translation. Sa panahon ng malaking pag-aalsa ng mga Tsino noong 1639, marami sa kanila ang nakatakas sa mga bundok na ito, so bundok ng Tanay, at ang mga Indio sa utos ni Fray Jeronimo de Frias de San Jose ay itinago ang sagradong imahen sa ilang makakapal na palumpong upang maprotektahan ito mula sa pang-aalipusta ng gayong masasamang tao. Ang Chinese uprising po, for our information, nangyari yan from November 1639 to March 1640. At ang isa po sa kaugnay na pangyayari dyan, ang Birhen ng Antipolo, ganun din po ang nangyari. Nung malaman ng kura paroko ng Antipolo na papunta ng Antipolo ang mga rebeldeng Tsino, ipinatago niya sa Hinapao. Ngayon po sa Antipolo merong Sitio Hinapao. At naalala ko si Father Nante noon, sabi niya, once a year nagmimisa siya doon bilang paggunita doon sa paglapastangan sa Birhen ng Antipolo. Ano nangyari? Ipinatago ng kura paroko yung imahe ng Birhen ng Antipolo sa gubat ng Hinapao kasama yung Santo Cristo o yung crucifix na kahoy. Pati yung ibang kayamanan ng simbahan. Pero nakita pa rin ng mga Tsino. So ano ginawa ng mga Tsino? Yung imahe ng Birhen at yung Santo Cristo nilagay sa apoy para sunugin. Ang imahe ng Birhen ng Antipolo, ito po'y merong account sa Annales Ecclesiasticos, na nasa archives ng Archdiocese of Manila. Hindi nasunog ang mahal na Birhen kahit yung damit. Alam naman natin ang Birhen Antipolo nakadamit, hindi katulad ng La Purisima, ukit sa kahoy buo. Ang Birhen Antipolo may damit, hindi daw nasunog. Yung Santo Cristo, nasunog yung krus, kahit gawa sa matigas na kahoy, pero yung Santo Cristo, yung Kristo mismo, hindi nasunog. Kaya nung hindi yun nasunog, ang ginawa ng mga inchik, sinibat ang Birhen ng Antipolo. Kaya merong pasa sa noo at sa pisngi. Di ba pag nalapitan nyo ang Birhen ng Antipolo, meron niya, o pag nakita kayo ng larawan niya, merong pasa dito sa noo tsaka dito. At ayon sa account ni Padre Pedro Murillo Velarde, isa ding Jesuit historian noong 1749,
Meron siya aklat, yung Historia. At yun, siya'y naging rektor ng Antipolo nung panahong yon. Merong isang ermano, isang Jesuit brother, sinubukang takpan yung sugat ng birhen. Pero lagi daw lumilitaw. Kaya ang sabi niya doon sa ermano, hayaan mo na lang. Siguro gustong makita ng birhen yung sugat na kanyang tinamo para tayo ay patatagin sa ating debosyon at pananampalataya. Pero dahil sa pangyayaring iyon, ang Birhen ng Antipolo at yung Santo Cristo ipinakuha ng Gobernador General, ipinadala sa Maynila para hindi na malapastangan. At ang Birhen ng Antipolo ipinadala sa Cavite ng Gobernador General. Dahil naging miraculous yung pangyayari, anong ginawa? Isinakay siya sa galyon bilang patrona ng mga galyon. At doon nagsimula po yung kwento na lahat ng galyon na sinasakyan ng Birhen ng Antipolo, hindi nadidisgrasya. And for 14 years, nasa Cavite siya, wala siya sa Antipolo. Bakit nabalik? Nung pabalik na ng Pilipinas, yung isang gobernador general at isang arsobispo, ang galyon nila ay parang binagyo. Nangako sila sa Birhen, makarating lang kami ng ligtas sa Pilipinas, ibabalikan na namin sa iyong dambana sa Antipolo. Kaya nung dumating sila dito, ibinalik nila sa Antipolo ang Birhen. Pero kahit binalik na po sa Antipolo, hinihiram pa rin minsan ng Gobernador General. Kapag may delikado sa mga panahon ng kanilang panunungkulan, hinihiram nila para isakay sa galyon. So, yung kwento po sa Binitinan ay nangyari din sa Birhen ng Antipolo. So may nilapastangan din ang mga Chino na ginawa sa Birhen ng Antipolo. Ano po ang sabi sa salaysay? No? Gayunpaman, nang matuklasan ito ng tatlo, so yung tatlong Chinong, rebelde, na mga pugante, sinaksak ito ng isa sa mukha at hinampas naman ito ng isa. Nakapwa biglang namatay. Ang pangatlo, na natakot sa gayong kagilagilalas na parusa, ay agad na nagbigti sa isang puno. So medyo mas malinaw po dito sa account ni Fray Francisco de San Antonio, no? May isa, tinaga o kinutsilyo yung mukha kasi doon sa Kastila, ang nakalagay doon, kutsilyada. No? Yung isa naman, golpe. So ibig sabihin, kumbaga sa tao, di ba, binugbog mo o sinuntok or ano man, so hinampas dahil imahen yung pinag-uusapan natin. At sila ay biglang namatay. So medyo kakaiba po doon sa narinig nating unang account kanina, sabi doon, sinibat, tapos bumalik yung sibat sa kanila. No? Ito po yung account ni Fray Francisco de San Antonio. Ang mahal na ina ay umakit sa pamimintuho ng mga deboto mula noon hanggang sa lumawak sa puntong noong taong 1680, ang simbahan at kumbento na yari sa bato ay natapos na halos lahat ay natustusan sa pamamagitan ng mga handog na ibinigay sa banal na imahen. So sabi doon, hindi ko na yun nailagay dito, kinabukasan, nakita nila yung tatlong Chino na patay at yung pambihirang pangyayari, bagamat medyo negative yung pangyayari, umakit ng malaking debosyon sa Birhen. At ito yung patunay na nung itinayo yung simbahang bato, hindi na kinailangan lumikom ng mangolekta sa tao, no? Dahil marami ang nagdo-donate, nagbibigay ng alay dahil sa kanilang pamimintuho sa La Purisima Concepcion. Ngayon, balikan natin, no, yung pista, no? Kasi ito po yung isa din sa binanggit doon sa tercentenary, no, na yun daw pangyayari sa Binitinan nangyari noong Enero 24, 16
Pero doon po sa salaysay ni Fray Francisco de San Antonio, ang dinescribe niya lang ay yung taon 1639. Kahit po sa Birhen ng Antipolo, 1639 din yung binanggit na taon ng Chinese uprising. Wala pong exact date kung kailang nangyari yung paglapastangan sa Birhen ng Antipolo. At gayon din sa La Purisima, walang exact date na binanggit si Fray Francisco de San Antonio. So walang malinaw na tala ng araw kung kailan nangyari ang himala sa Binitinan. Pero bakit ang kapistahan ng mahal na Birhen ng La Purisima ay naging kasunod ng kapistahan ni San Ildefonso? Ang sabihin nating simpleng paliwanag po dito, dahil si San Ildefonso ang patron principal, ibig sabihin siya ang principal patron of Tanay, ang secondary patroness isinusunod sa patron principal. So ibig sabihin, noon pa man mayroon ng pagkilala sa La Purisima Concepcion bilang secondary patroness. At ganyan po ang halimbawang makikita natin sa aming bayan sa Cainta. Ang unang patron ng Cainta ay si San Andres Apostol. Kaya 2 araw po ang piyesta namin. Kasi ayon sa kasaysayan ng unang misa sa Cainta, nangyari noong November 30, 1571. Kapistahan ni San Andres. Pero 1727, dinala ang debosyon sa Madre Santissima del Lume o Ina ng Kaliwanagan. At later on, nung lumaganap yung pamimintuho sa Ina ng Kaliwanagan, ayon sa yung bisita pastoral report, no? Kasi yung obispo, nagbibisita pastoral yan sa mga simbahan, nakasulat doon, ilang beses ko yung nakita sa mga report, ang kapistahan ng Madre Santissima del Lumen ay after ng kapistahan ni San Andres Apostol. Dahil siya ang segunda patrona ng Cainta. Pero ngayon po nabaligtad na. Kasi ang parokya, Our Lady of Light. So si San Andres ang naging parang secondary patron namin. Kaya 2 araw pa rin po yung piyesta. 2 araw minsan naghahanda. No? Kayo din ba 2 araw din maghanda dito? 23 tsaka 24. So pwedeng mamiesta ng 23, pwedeng mamiesta ng 24. No? Isa pang halimbawa, sa Makati, sa poblasyon, ang patron ng simbahan o yung titular, nung araw si San Pedro. Ngayon, Saints Peter and Paul. Ito po yung sa poblasyon. Ano? Hindi na masyado makita yung simbahan kasi natabunan na ng building. Pero dinala din doon noong 1718 ang devotion sa Birhen de la Rosa ng Makati. Kaya ang naging kapistahan ng Birhen de la Rosa ay June 30. Dahil si San Pedro at si San Pablo, June 29. So yun po yung masasabi nating isa sa pinakasimpleng paliwanag kung bakit ang La Purisima Concepcion, ang kapistahan niya dito sa inyong bayan, ay January 24. Kasunod ni San Ildefonso de Toledo. At maganda rin yon dahil hindi natin sila pinaghihiwalay. Dahil alam natin, malalim ang debosyon ni San Ildefonso sa mahal na Birheng Maria. Nung ako po'y sinimulang tanungin tungkol sa La Purisima Concepcion, ang una kong tiningnan, ito munang gawa ni Fray Felix Huerta. Estado Geografico. May ilang edition po yan, ano? Pero itong aking nakita ay 1863. At dito may description siya ng Tanay, dahil bawat bayan ay dinescribe niya.
At dito binanggit din niya ang La Purisima Concepcion. Pero ang una kong naalala, nung tinanong ako tungkol sa La Purisima, sabi ko parang may nabasa na ako niyan doon sa Birhen Maria Venerada en sus Imágenes Filipinas. Ito po ay isang aklat na sinulat ng isang Jesuita, si Father Francisco Sanchez, noong 1904. Ano ba yung nangyari noong 1904? Ito po yung 50 years anniversary ng dogma ng Immaculate Conception. Ang ginawa ni Father Francisco Sanchez, lahat ng kilalang imahen sa Pilipinas na siguro nasa liksik niya o na-research niya, isinama niya sa libro. So kung tutuusin, ito yung masasabi nating unang libro tungkol sa mahal na Birhen na kung saan lahat ng iba't ibang imahen nandoon. Yung iba may larawan, yung iba wala. At ang natatandaan ko nung binalikan ko yan, nandyan ang Birhen de Sapaw ng Cardona, bagamat maigsi lang yung paragraph. Tapos naalala ko, nandun din yung La Purisima Concepcion ng Pueblo de Tanay. Kaya binalikan ko. At ang tinukoy doon ni Father Sanchez ay ang gawa ni Fray Francisco de San Antonio. Doon siya nag-refer kung bakit niya isinama dito sa aklat. Kasi po, ang isinama nga niya yung mga kilalang imahen, ano? So, ibig sabihin, nung panahong iyon, kilala na rin ang La Purisima Concepcion ng Tanay. Many years after, meron ding isang author, si Lutgarda Abiado, Madonnas of the Philippines. Ito na po yung masasabi nating kasunod na kaparehong libro na Collection of Marian Images. Isinama din niya dyan ang Immaculate Conception of Tanay. Siyempre, English version na ito, no? Pero, ang main reference din niya ay si Father Francisco Sanchez. So, ito po yung masasabi natin ng mga matagal ng publication na kung saan binanggit ang La Purisima Concepcion de Tanay. Kahit hindi ho ba nakakatuwa na malaman na ang inyo palang La Purisima noong araw pa lang kilala na. Una, sa salaysay ni Fray Francisco de San Antonio. Pangalawa, sa salaysay ni Fray Felix de Huerta. Pangatlo, sa aklat ni Father Francisco Sanchez, ang La Virgen Maria Venerada en sus Imágenes Filipinas. At pang-apat, sa Madonnas of the Philippines. Hindi nawala ang La Purisima Concepcion. Ngayon, ang isang tanong natin, ano? Siya ba ay La Purisima o Birhen ng Guadalupe? Balik tayo sa Tanay Tercentenary kasi ito po yung isa sa source natin, no, na nagsabi tungkol dyan. Nang gumawa naman ng pangalawang simbahang bato na marahil ay siyang pinakamatibay sa lahat ng simbahang bato dito sa Kapuluan, ay ang pangalawang retablo ay ayon sa aklat sa simbahan, ay may ngalang Retablo de la Immaculada Concepcion. Bagaman ang nagisnan kong nang inilalagay dito ay imahe ng Nuestra Señora de Guadalupe. Ayon sa salit-saling sabi, ay noon daw matagal na ay nagkaroon dito ng isang imahe ng Birhen na may pilat ng sugat sa mukha. Ang imahen daw na iyon
ay ipinasunog ng kura. Sinasabing noong daw unay hindi masunog, kaya't nagdasal daw ang pari at winisikan ng tubig na bendito ang imahen at saka pa lamang nasunog. Ayon sa sabi, ay kaya daw ipinasunog ang imaheng iyon ay unang upang maiilag sa na maging lubhang panatiko ang mga tao. May nagsasabi namang dahil daw sa pagkapangit at kulang sa sukat. So ito naman po yung salaysay na sabihin natin kinagisnan ng mga taga-Tanay. Ang hindi ko lamang malirip ay kung ang imahe na ipinasunog ay iyon dating Immaculada Concepcion na baka pinalitan na ng Nuestra Señora de Guadalupe o baka kaya naman ay ang Nuestra Señora de Guadalupe ay tinatawag ding Immaculada Concepcion kaya ang retablo na pinaglalagyan dito ay nginalanang Retablo de la Immaculada Concepcion. Balikan natin yung salaysay. No? Sinaksak ng punyal sa mukha ng isang Tsino ang imahen. Walang banggit sa kronikas at estado geografiko tungkol sa pilat. No? So wala silang binanggit na damage. No? Maaring nagkapilat ito na maaring tinakpan na sa paglipas ng panahon. Hindi po natin yon masasabi, no? Pero pwede. Ipinasunog ng pari upang ilayo ang mga tao sa panatisismo o dahil pangit at kulang sa sukat. Ang unang tanong po natin siguro sa ating isipan, may pari kayang mangangahas sunugin ang isang mapaghimalang imahe ni Maria upang sugpuin ang idolatriya o panatisismo. Sa akin pong pagsasaliksik sa mga matatandang imahe ng mahal na Birhen sa Pilipinas, wala pa akong nabasa, o kahit siguro sa ibang bansa, na wala pa akong nabasa na isang kinikilalang religious image ipasusunog mismo ng isang pari. Ang nangyayari po ay yung kabaligtaran. Halimbawa, ang Nuestra Señora de Guia ng Ermita, kapag inalis niyo yung kanyang damit na suot, siya po ay isang imaheng inukit na buo. Pero ang sabi nga nila, mukhang hindi siya talaga imahe ng mahal na Birhen. Mukhang siya ay imahen, sabi nung iba, ng isang diyosa ng mga Tsino, si Kuan Yin, the Goddess of Mercy. Pero nung matagpuan ito ng mga Kastila na sinasamba ng mga Indio, no, mga natives doon sa ermita, sa ibabaw ng pandan, hindi nila sinugpo. Ang ginawa nila, kinuha nila yung imahen at sinabi nila ito ay imahen ng mahal na Birheng Maria. Kaya po naging Nuestra Señora de Guia yung imaheng iyon. Sa Taal, Batangas, ang Nuestra Señora de Kaysasay, kapag hinubad niyo yung kanyang damit, siya din ay isang inukit na imahen. At ang sabi, dahil ito'y nakuha sa ilog ng Pansipit, doon sa tabi ng simbahan, ito daw ay imahen ni Machu. Sino si Machu? The goddess of the sea. Pero, nung makuha at ipinakita sa pari, ang sinabi ng pari, yan ay Immaculada Concepcion. So, ganun po yung nangyayari, no? Yung sabihin nating paganong imahen, kapag nakita at kahawig ng mahal na Birhen, ginagawang Mama Mary. Pero wala pa akong nabasa sa kasaysayan na imahe ng mahal na Birhen ipinasira mismo ng pari. Mas
makabagong panahon, yung Our Lady of Mediatrix sa Lipa. Alam niyo naman hanggang ngayon, di ba, hindi recognized ng simbahan yung apparition. Yun ang final decision. Pero nung unang lumabas ang desisyon noong 1950s, ang alam ko ayon sa kasaysayan ng imahen, ang sabi, destroy the image. Pero ayon sa tala, yung mga Carmelite nun, hindi nila ipinasira, itinago nila sa bodega yung imahen. Pagkaganda-ganda ng imahen, di ba? Napunta na ba kayo sa simbahan sa Carmelite Monastery sa Lipa? Napakaganda ng imahen. At nung dumating si Archbishop Gabiola, pinayagan niyang ilabas muli yung imahen. Kaya ngayon, nakalabas na muli yung imahen. So wala pa po akong nabasa na ipinasira ang imahen ng mahal na birhen ng isang pari. May nagbanggit po sa akin na bakit hindi natin tingnan yung isang kura paroko na na-assign sa Tanay. Baka merong salaysay tungkol sa kanya. Ito po si Father Manuel Sancho. Ito po yung makikita natin doon sa katalogo. No? Yung katalogo po, ito yung listahan ng mga Franciscan na na-assign dito sa Philippines. Sinasabi diyan kailan sila dumating, sinasabi diyan saan sila na-assign, minsan may taon, minsan wala, depende sa documentation siguro. Dito, sinabi na-assign siya sa Tanay, pero other than that, wala na po ibang sinabi. Ngayon, alam din natin, ang Tanay ay pinangalagaan at pinaglingkuran ng iba't ibang religious congregation. Una, Franciscans, pinakamatagal. Sumunod, nung pinaalis sila nung revolusyon, mga sekular. And then, for a short time, mga CICM. Ang Kainta din po naging under ng CICM. Then, bumalik sa sekular. Then, punta kayo sa mga Redentorista, mga Redemptorists, Columbans, no? At ngayon, mula 1966, so for 58 years, under ng diocesan priest. Kanina sabi ko, ang Franciscan may malalim na debosyon sa Immaculate Conception. Ang CICM, may debosyon yan sa Immaculate Heart of Mary. Kaya nga CICM, no, yung ibig sabihin ng pangalan nila, Congregation Immaculata Cordis Mariae, Congregation of the Immaculate Heart of Mary. Redemptorists, sila ang promoter ng perpetual help. Columban, meron ding malalim na debosyon sa mahal na birhen. Sino kaya ang magpapasunog dito sa imahen? Yung secular? Pero siguro walang gagawang ganon. Kaya po, yung oral tradition na iyon, wala tayong mahanap na basihan. Kasi po, para sa isang paglalahad ng kasaysayan, iginagalang natin ang oral tradition. Pero kapag may nakita tayong katibayan na wala naman itong basihan, dapat din nating pag-isipan. Kung tutuusin, ang wastong paraan para itama ang panatisismo ay katekesis. Kasi kahit po palitan mo yung imahen, kung yung mga tao ay panatiko, hindi mawawala yung pagiging panatiko. At nakikita din natin yan hanggang sa kasalukuyan, di ba? May mga taong ang focus nila dun mismo sa imahen. Pero para itama ang dapat katekesis. Lalo na kay Pope Francis, no? Alam nyo, kay Pope Francis, ang popular piety o yung pamimintuho sa mga santo at santa sa mahal na birhen
ay isang paraan ng evangelization. Kaya bakit mo susupilin? Hindi mo dapat supilin ang popular piety, ang dapat gabayan. At paano mo gagabayan? Sa pamamagitan ng tamang katekesis. Baka pinalitan, ito pa yung isang sabi, no? Baka pinalitan na ng Nuestra Señora de Guadalupe o baka kaya naman ay ang Nuestra Señora de Guadalupe ay tinatawag ding Immaculada Concepcion. Ang Nuestra Señora de Guadalupe ay ipinahayag po bilang makalangit na patrona, the celestial patroness of the Philippines, ni Pope Pius XI noong July 16, 1935. Ito kaya yung isa sa dahilan kung bakit, at siguro ito yung isa sa dahilan kung bakit lumaganap ang debosyon sa Nuestra Señora de Guadalupe. Pero pwede bang ito yung dahilan kung bakit tinawag ang La Purisima na Guadalupe? Hindi natin alam. Pero sa kasaysayan ng simbahan sa buong Pilipinas, ito po yung makikita natin. Kasi di ba, makikita nyo sa ordo yan, no? Yung mga lector dito, kapag tinitingnan nyo yung ordo, December 12, Memorial of Our Lady of Guadalupe, Secondary Patroness of the Philippines. Actually, ang daming secondary patroness of the Philippines, si Santa Rosa de Lima, secondary patroness din. No? Pero ang sinasabi dito, ayon sa apostolic letter ni Pope Pius XI, siya ang celestial patroness, makalangit. Kasi sino ba ang principal patroness of the Philippines? Immaculada Concepcion. So kung tutuusin, pareho lang naman Mama Mary yun. Ano? Ang mapupuna natin, ang paglalarawan sa inyong La Purisima Concepcion ay kahawig ng Birhen ng Guadalupe. Siguro ang aangat dyan yung sinag sa kanyang buong katawan. Ang tawag dyan ay mandorla. Yan ay simbolo ng kabanalang nagmumula o nasa kaibuturan ng isang tao. At makikita din yung sinag na yan sa ating Panginoong Jesucristo. Ginagamit din yan. Hindi lang sa mahal na Birhen. At yung buwan sa kanyang paanan. Kaya masasabi natin, kahawig ng Birhen ng Guadalupe. Subalit, meron pong imahe ng Immaculada Concepcion sa Pilipinas. Halimbawa sa Baclayon, no? Sa Baclayon, Bohol, yung simbahan ng Baclayon. Ang nakadamba ng imahe ng Immaculada Concepcion may sinag sa paligid ng katawan. At nandun siyempre yung buwan. Kasi po, ang buwan ay simbolo ng Immaculate Conception. Ang buwan at araw. Yan ang isa sa mga symbol ng Immaculate Conception. Dahil si Kristo ang araw, si Maria ang buwan. Si Kristo ang pinagmumula ng tunay na liwanag, si Maria, sinasalamin niya ang liwanag ni Kristo tulad ng buwan. Sa Manila Cathedral, kung mapupuna po ninyo nitong nakaraang taon, noong 2024, dahil 175 years ng dogma ng Immaculate Conception, nilagyan din nila ng sinag yung Immaculada Conception doon sa main altar. Kaya po yung sinag na yan ay simbolo ng Immaculada Conception. Tatayo po muna tayo at darasalin po natin ang banal na orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Ginoong Santa Maria. Siya'y naglingdala ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wikam. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, o banal na Ina ng Diyos, Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon namin. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian ng langit, sa pamamagitan din ni Kristong Panginoon natin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Paano sa unang-unang ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Paano sa unang-unang ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Paano Para sa sa unang-unang ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tutuloy po natin ang panayam. So ituloy po natin, ano? So bilang siguro paglalagom dun sa bahaging iyon na ating tinalakay, bagamat ang La Purísima Concepcion at ang Nuestra Señora de Guadalupe ay parehong imahe o larawan ng iisang mahal na Birheng Maria, malinaw sa mga tala ng kasaysayan ng Tanay mula pa noong 1738 na ang pinamimintuho ang imahen ay ang La Purísima. Kaya't ito ay tinutuklas nating muli bilang isang yamang espiritual ng Tanay. Siguro po yun yung mas malalim na kahulugan ng tamang pagkilala natin sa imaheng ito ng mahal na Birhen. Ito ay bahagi ng kasaysayan ng Tanay, ng simbahan at yamang espiritual. Yamang espiritual sapagkat ang pinakamahalaga dito ay ang pamimintuho sa mahal na Birhen bilang pagtulad na rin natin sa halimbawa ni San Ildefonso de Toledo. Sa kasalukuyan, alam na po natin yung mga huling kaganapan, ano? Noong nakaraang Enero, ipinahayag, pinagtibay ng ating mahal na obispo na ang La Purísima ang ikalawang patrona ng parokya ni San Ildefonso at ng bayan ng Tanay. At kamakailan lamang, noong nakaraang buwan, pinayagan ng ating mahal na obispo ang koronasyong episkopal ng La Purísima Concepcion. Yung susunod po nating topic, no? Hindi natin ngayon tatalakayin, no? Para maunawaan natin ano yung kahalagahan ng koronasyon ng imahe ng mahal na Birhen. Yun yung pag-uusapan po natin sa susunod, no? Pero ito po yung dalawang mahalagang kaganapan sa kasalukuyang kasaysayan ng inyong pamimintuho sa La Purísima Concepcion. Una, pinagtibay na ng ating mahal na obispo yung katotohanan siya itinuturing na segunda patrona ng inyong parokya. At pangalawa, ang paggagawad ng koronasyong episkopal, ibig sabihin kinilala ng ating mahal na obispo ang malaganap na pamimintuho sa mahal na Birheng Maria sa pamagat na La Purísima Concepcion. Kaya ngayon tingnan natin, ano, paano natin mapalalalim
itong pamimintuhong ito sa mahal na Birheng Maria. Tayo ay nasa taon ng Jubileo, 2025. Ngayon, nagsimula ang pagdalaw sa atin ng Jubilee Cross, no? Na inililigid sa ating diocese. Ano ang itinuturo sa atin ng Jubilee Year? Ayon sa Bull of Indiction ni Pope Francis, Spes non confundit. Ito po yung ating matutunghayan. Ano? Una, maalala nyo, ito yung second reading ngayon. Ano? Pag binasa nyo po yan, yan po yung second reading ngayong araw na ito. Kaya parang napaka-eksakto sa ating pagtitipon. Ano? At dito, ito yung pinagbasihan ng pamagat ng Bull of Indiction dahil ang pinakapaksa ng Jubilee Year ay pag-asa. At ang sinasabi dito, ito yung buong quotation pero hindi na po natin babasahin. Ang sinasabi sa atin dito, hindi tayo binibigo ng pag-asa na mula sa Diyos. Sapagkat ang pag-asang mula sa Diyos ay walang iba kundi si Hesukristo. Si Hesukristo ang ating pag-asa. At sinabi dito ni Pope Francis, matatagpuan ang pinakamataas na pagpapatotoo sa pag-asa sa ina ng Diyos. Sa mahal na Birhen, nakikita natin ang pag-asa ay hindi lang walang muwang na optimismo, kundi isang kaloob ng biyaya sa gitna ng mga katotohanan ng buhay. Tulad ng bawat ina, tuwing na pinagmamasdan ni Maria ang kanyang anak, naiisip niya ang kanyang kinabukasan. At pagnilayan natin ang puso ng mahal na Birhen. Sa Ebanghelyo, 2 beses binanggit sa 2 magkaibang pangyayari. Pagkatapos ng pangyayari, ang sinabi dun sa una, natanim sa isip niya ni Maria ang mga bagay na ito sa kanya at kanyang pinagbulay-bulay. Sa pangalawang pangyayari, ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ni Maria sa kanyang puso. Ano ba ang puso ng mahal na Birhen? Una, masunurin. Nung dinalaw siya ng anghel at sinabi sa kanya, ikaw ay pinagpala, ikaw ay maglilihi at tatawagin ng iyong anak na anak ng kataas-taasan. Umuubak agad si Maria? Hindi. Ano sabi niya? Paano mangyayari ito? Gayong ako'y walang asawa. Pero siguro doon sa likod ng katanungan niyang iyon, may iba pa siyang tanong. Kasi kasintahan na niya nun si San Jose. Paano niya ipapaliwanag kay Saint Joseph na siya biglang buntis? Paano niya ipapaliwanag sa kanyang mga marites na kapitbahay pag lumaki na ang tiyan niya na hindi pa sila nagsasama ni Jose? Pwede siyang patayin. Pwede siyang parusahan hanggang patayin, batuhin hanggang mamatay. Pero nung sabihin sa kanya ng anghel, lililiman ka ng Espiritu Santo. At bilang katibayan ng sabi niya, walang imposible sa Diyos, sapagkat tingnan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth, sa kabila ng kanyang katandaan at pagiging baog, ngayon ay buntis na 6 na buwan. At pagkatapos noon, sumagot si Maria, narito ang alipin ng Panginoon, ganapin sa akin ayon sa wika mo. Masunuring puso. Hindi basta sumunod, nagtanong muna. Kasi minsan yung iba sa atin ganun, ano? Tango lang ng tango, oo kaagad. Walang masama kung magtatanong. Pero sa kabila ng pagtatanong, kung naliwanagan ka na, tatalima tayo. At yun ang ginawa ng mahal na Birheng Maria. Pangalawa, nung dinala niya nila ni Jose ang batang Jesus sa templo, at sinabi ni Simeon sa kanya, no, itong anak mo ay
magdaranas ng malaking hirap, no? At dahil diyan, ang puso mo'y parang tinarakan ng isang balaraw. Yun yung dahilan kung bakit ang Birhen ng Dolorosa o Angustia ay may punyal sa puso. Yung punyal ay larawan ng matinding sakit na daranasin ng mahal na Birhen nung makita niyang ang anak niya ay nakabayubay sa krus. Sino ba namang ina ang hindi masasaktan ng lubos? Di ba may kasabihan po tayo, no? Ang sakit ng anak, doble ang sakit ng magulang. Kapag nakita ng magulang na naghihirap ang anak, doble ang paghihirap ng magulang. Kaya mga bata, tandaan niyo yun, ano? Pag kayo'y naghihirap, pag kayo'y nagkakasakit, mas nag-aalala ang inyong mga magulang, lalo na ang mga nanay. Yun ang katotohanan. Pangatlo, nung naiwan si Jesus sa Jerusalem, actually nagpaiwan siya, no? Hindi napansin ng mag-asawa. 3 araw hinanap. Tapos nung makita, anong sabi ni Maria? Anak, ba't naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Anong sagot ni Jesus? Hindi niyo po ba alam na ako ay dapat nasa tahanan ng aking ama? Imagine niyo yung anak niyo na nawala sa SM. Tapos hanap ka ng hanap, nakita mo naglalaro dun sa dun sa playground. Tapos nung tinanong mo, hindi mo ba inisip na kami nag-aalala sa'yo? Tapos gano'n ang sagot sa'yo. Hindi nyo ba alam dapat ako'y naglalaro dito? Parang sarap ko to sana, no? Yung sagot ni Jesus, hindi naman pilosopong sagot. Malalim ang sagot niya. Hindi nyo ba alam na dapat ako'y nasa tahanan ng aking ama? At ang sabi dun sa salaysay, ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ni Maria sa kanyang puso. Hindi niya naintindihan siguro yung sagot. Pero wala namang account sa gospel na bigla niyang pinagalitan lalo. Ang sabi doon, iningatan niya ang bagay na ito sa kanyang puso. Hindi niya naintindihan yung sagot siguro, pero itinago lang niya muna sa kanyang puso. Uunawain sa hinaharap. Siguro nagkaroon sila ng realization ni San Jose na itong batang aming pinalalaki at inaalagaan may misyon sa buhay. May mission siyang tutuparin. Kaya ganyan ang kanya naging sagot. Pangalawa, matulunging puso. Pagkatapos na siya ilisanin ng anghel, chapter 2 ni San Lucas ang sabi, si Maria ay nagmamadaling tumungo sa kaburulan ng Huda patungo sa bahay ni Elizabeth. Anong gagawin niya doon? Tulungan ng kanyang kamag-anak na manganganak kasi 3 months na lang manganganak na. Hindi niya inisip niya siya mismo dahil umuo na siya sa anghel, naglilihi na rin siya. Nagdadalang tao na rin siya. At yung kanyang paglalakbay sa Huda, sabi nga, kaburulan. Hindi mapayapang paglalakbay siguro yon. Una, walang LRT, walang ibas na sasakyan, nakasakay siya sa buriko, at malayo. Malayo yung kanyang tinungo. Kasi nasa Nazaret siya, nagpunta siya sa Huda. No? Malayo yun, magkaibang probinsya yon. Ang Huda ay nasa Jerusalem, kung di ako nagkakamali, no? At ang Nazaret ay nasa Galilea. Pero dahil siya'y matulungin, hindi niya inisip ang kanyang sarili, inisip niya ang kanyang kamag-anak na si Elizabeth. Nung may kinasal sa Kana,
Nalaman ni Maria, wala nang alak, ubos na. Ang unang tanong doon, paano niya nalamang walang alak? Ibig sabihin, nakarating siya doon sa kusina. Kasi nandun yung alak eh. Di ba minsan may bisita tayong ganyan sa bahay, yung nakakarating ng kusina. Ibig sabihin, close kayo. Di ba? Pag may bisita ka nakarating sa kusina, hindi mo namang kilala, magtataka ka, masyado namang intrimitida ito, masyado namang presko. No? Pero pag nakakarating sa kusina at chumichika doon sa mga naghahanda doon, yan iyo'y kakilala, no? O baka magsasharon, no? Kaya nagpunta sa kusina kasi wala nang masharon doon sa labas. At anong sinabi niya sa anak niya? Wala na silang alak. Kasi alam niya, pag naubusan ng alak ang bagong kasal, nakakahiya. Pero anong sagot ni Jesus? Ano naman ito sa iyo? Hindi ko pa panahon. Pero anong sinabi niya doon sa mga utusan? Gawin ninyo kung ano man ang iutos niya sa inyo. At nangyari ang unang himala ni Jesus. Madasaling puso. Nung isilang niya si Jesus sa sabsaban, hindi kaya nagtanong si Maria sa kanyang sarili o sa Diyos, akala ko ba ang isisilang kong sanggol ay tatawaging anak ng kataas-taasan? Bakit wala man lang kaming makitang panuluyan? Bakit sa sabsaban kami dinala? Ano ang pangako ng Diyos? Wala namang ipinangako ang Diyos. Ang sinabi lang ng anghel, tatawaging anak ng kataas-taasan. Kung hindi madasali ng puso ni Maria, magtatampo na siya sa Diyos. Pero dahil siya'y madasalin, umaasa siya sa katapatan ng Diyos, nagtiwala siya. At siya ay naaliw, siya'y namangha sa ikinuwento ng mga pastol. Kaya nga nung marinig niya ang kwento ng mga pastol na sila'y sinabihan ng anghel, na isinilang na ang isang sanggol na sasagip sa Israel, ang sabi sa salaysay, natanim sa isip niya ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. At siguro ito na yung pinakamalaking dasal ni Maria. Nung makita niyang naghihingalo ang kanyang anak sa krus, pinarusahan ng walang kasalanan, hinatulan ng kamatayan na hindi makatarungan. Sinong ina ang hindi maghihinagpis sa ganong tagpo? At sa tagpong iyon, bago mamatay si Jesus, inihabili niya si Maria kay Juan at si Juan kay Maria. At sa paliwanag ng simbahan, ito ang dahilan kung bakit tinatawag nating mahal na ina ang Birheng Maria, sapagkat inihabilin niya tayo kay Maria. Ang puso ni Maria, sabi nga natin, nabanggit dyan sa 2 talatang iyan. Si Pope Francis, meron siyang encyclical letter on the Sacred Heart noong nakaraan, Dilexit Nos, at dito ipinaliwanag niya ang halimbawa ng puso ng mahal na birhen. Ang pinakamahalaga dito, siguro yung huling bahagi na lang ang titingnan natin. Ang iniingatan ni Maria ay hindi lamang ang kanyang alaala ng kanyang nakita at narinig, kundi pati na rin ang mga aspeto nito na hindi na pa niya naiintindihan. Gayunpaman, ang mga ito ay nananatiling naroroon at buhay sa kanyang alaala, naghihintay na magsama-sama sa kanyang puso. So sabi natin kanina, nung sumagot si Jesus dun sa templo, hindi na sumagot si Maria at sabi dun, iningatan niya ito sa kanyang puso. Sapagkat ang puso ni Maria, sabi nga ng ibang mga pari, ay parang water filter.
Ano ba yung water filter? No, yung traditional water filter, may iba-ibang elemento yan. May graba, may buhangin, may uling, etc. Pag nagbuhos ka ng tubig na hindi malinis, ang lalabas lang malinis na tubig. Dahil sinala na niya lahat ng dumi. Ang puso daw ni Maria ay parang water filter. Bakit? Tinatanggap niya lahat ng bagay, masama man o mabuti, masaya man o malungkot, kaaya-aya o hindi. Pero ang tanging inilalabas ni Maria ay walang iba kundi kabutihan. So tinanggap ni Maria sa kanyang puso ang lahat-lahat, mabuti at masaklap, maganda at hindi. Subalit, tanging kabutihan lamang ang bumubukal sa kanyang puso, sa kanyang winika at ginawa. At yun ang hamon sa atin bilang pagtulad sa mahal na Birheng Maria. Paano natin tatanggapin ang lahat-lahat sa buhay natin? Masama man o mabuti, mapait man o matamis, masaklap o masaya. Pero ang tanging ilalabas lang natin at isusukli sa kapwa ay kabutihan. Tayo'y tinatawag na Pueblo Amante de Maria, isang bayang sumisinta kay Maria. At pwede din nating sabihin, kayo tulad ni San Ildefonso, Tanay, Amante de Maria. Ang tanay ay sumisinta kay Maria. Kaya't alalahanin natin ang panalangin ni San Ildefonso. Panalangin niya sa mahal na Birheng Maria. Nakikiusap ako sa iyo, mahal na Birhen, na ipagkaloob mo sa akin ang tanggapin si Jesus sa pamamagitan ng Espiritong iyon kung papaano mo ipinanganak si Jesus. Naway tanggapin ang aking kaluluwa si Jesus sa pamamagitan ng Espiritong iyon kung papanong ipinaglihim mo sa iyong sinapupunan si Jesus mismo. Naway makilala ko si Jesus sa tulong ng Espiritong iyon na sa tulong niya ay nakilala mo, tinaglay at isinilang si Jesus. Ang tanging panalangin ni San Ildefonso, kung papanong nabigyang buhay ni Maria si Jesus, gayon din naman sana tayo, mabigyang buhay natin si Jesus sa ating salita at sa ating mga gawa. San Ildefonso de Toledo, La Purísima Concepcion. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat. Tatawagin po natin ngayon, maraming salamat po, Brother Michael. Tatawagin po natin ngayon si Father Ferdy Delatado para ipagkaloob po natin ang isang munting alaala ng pasasalamat. Nung atin pong pinagsusumikapan na mas may palaganap pa ang debosyon kay San Ildefonso, meron pong lumabas na libro. Ito po ay printed lang recently, kung di ako nagkakamali, just 2 years ago. At ang title po ng librong ito ay Crown of the Virgin. An Ancient Meditation on Mary's Beauty, Virtue, and Sanctity. At ang author po ng librong ito ay walang iba kundi si San Ildefonso. Crown of the Virgin. Para bagang nangungusap sa atin si San Ildefonso. Tama-tama dahil inihahanda natin ang ating simbahan para sa nalalapit
na Episcopal Coronation ng La Purisima Concepcion. Kaya maraming salamat, Brother Michael. Tama-tama yung pangalan mo, Michael. Isang anghel na pinadala ng Diyos. Dahil sa tulong po ninyo, kami po ay nabibigyan ng gabay hinggil po sa aming pagsusumikap. Katulad ni San Ildefonso, nabigyang parangal ang mahal na ina. Kaya po sa ngalan ng parokya, nais po namin ihandog sa inyo ang librong ito bilang regalo. Muli, Brother Michael, maraming salamat. Yan, isa po muling palakpakan kay Brother Michael. At malapit na po ang misa, kaya hinihiling na po natin ang pangwakas na pananalita ng ating PPC President, Sister Lina Lutgarda. Anuat ko, may Lutgarda na. Maraming salamat, Sister Ba. Maraming salamat, Brother Michael. Ganyan din po, maraming salamat po sa ating lahat na narito, sa ating pong pag-uukol ng panahon at ating pong ibinigay ang ating puso at isipan sa pakikinig sa ating resource speaker. Siguro po napakaganda po na matanong natin sa ating sarili, ano po ba ang ating takeaway dito po sa ating nadinig kay Brother Michael? At nabanggit naman po niya na meron pa po tayong mga kasunod na panayam katulad dito. So abangan po natin ang mga susunod na announcement sa schedule po ng ating kasunod na panayam. Gayon din po, sa ating pong programa, meron po tayo doon nakalagay na open forum. So, dahil nga po sa kakulangan natin ng oras, ang hihilingin na lang po namin sa inyo, kung maaari po, isulat po natin ang ating mga katanungan at ibibigay po natin kay Brother Michael. Or, pwede po bang Brother Michael, paano po ang mas effective way para kayo ay yung kanilang mga katanungan ay magkaroon ng kasagutan mula sa inyo? Ayun po. Sabi po niya, isend na lang daw po. So, pwede po nating isulat ang ating mga katanungan at pwede po nating idalahin sa ating opisina at pararatingin po namin sa inyo. Makakaasa po kayo na kung ano man po yung mga ating pang mga agam-agam, kung ano pang mga impormasyon na kailangan natin, ay ito po ay magkakaroon ng takdang katugunan mula sa ating resource speaker. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Yumuko kayo, tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain at pakaingat